Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz pinabulaanan at tinawag na fake news ang mga issue na ibinabato laban sa kanya. Partikular na ang umano'y milyong-milyong halaga ng kontrata na natanggap mula sa PCSO. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. The voice of truth should be louder than lies. Iyan ang pahayag ni Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz kasunod ng paglutang ng mga maling impormasyon kung saan dawit ang kanyang pangalan. Partikular na rito ang nailathalang news article na naglalaman na may nakuha umano siyang 200 million pesos na halaga ng kontrata mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil sa pagiging co-founder umano niya ng isang media company, ang D8TV. Bagaman ginawa siyang authorized representative ng D8TV sa ginawang joint venture nito sa IBC at PCSO, hindi umano siya nagkaroon ng kahit anumang share sa naturang kumpanya. Ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po ay nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ipinunto pa ng kalihim ang hindi pagiging patas ng naglathala ng artikulo lalo't hindi man lang siya kinuna ng panig ukol sa issue. Kaya tingin niya, ito ay isang maliwanag na demolition effort laban sa kanya lalo't ilang araw pa lamang siyang nagsisilbi bilang kalihim ng PCO. Bukod pa rito, ibinahagi ng kalihim na apektado na ang kanyang pamilya. Tumaas pa nga raw ang alta presyon ng kanyang ina nang malaman ng issue. Tsaka yun nga po, yung implication sa mental health, sa mga mahal ko sa buhay, at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay. Now, I requested for security for myself and for my family because of this fake news that turned out of hand na. Muli rin niyang iginiit na kasalukuyan ng pinoproseso ang pag-divest ng kanyang mga negosyo bago pa siya naupo bilang PCO Secretary kung sakaling makitaan ng mga ito ng conflict of interest. Kasunod nito, babantayan na rin ng PCO ang pagkakaroon ng leakages sa loob mismo ng ahensya para maiwasan na ang anumang intriga at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Pinagsasabihan din natin yung masyadong nagbibigay ng intriga, palakasan ng boses. Palakasan ng bulong. So, kailangan din ma-decipher mo kung alin sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung sumisip-sip, sino yung papalakas, sino ang karapat-dapat. Hindi na rin daw magsasampa pa ng kaso ang kalihim sa news organization na sumulat ng artikulo. Sinabi niya na uubos lamang daw ito ng kanyang oras. Sa halip ay pagtutuunan na lamang niya ng panahon ang pagpapabuti pa ng PCO, lalo na ang paglaban sa fake news. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.